why annual ang gina-required ta nga mag-submit sa EEDR. Annual Exposure Data Report. Wherein dira makita ang trend sa accidents nga katabo sa aton workplace. Ang pamangkot, ready na mag-create kag mag-submit sa DOLE sang OS program. Sinong hindi pa ready? Anis lang sa tanan ready na. Okay, kung ready na tanan, sa mga kung may nag-ansap ni ready, hatag ko niya siya. Di ka mo magproblema. Nga man, still, even nga labor inspection ng aton nga subong nga tawag ni nga process, before sa labor inspection, ginatawag ta pa ni siya nga tawag ni compliance system or labor laws compliance system nga ang approach is developmental. Subong niya per sanay na inspectorate process na, pero again, kami nga mga inspectors, developmental gyapon approach namon. Pabalon ka mo namon kung anong mga deficiencies, noted violations ninyo, at at the same time, tudluan mga mo namon kung paano i-comply ang nga mga tawag ni nga mga noted violations. O sa na-inspection ko na, wala na ka magitudluan kung paano yan. Si ma'am do ka pamilyar sa kay ma'am. Saan din ka gani, ma'am? Ha? Ay, oo, si ma'am sa may sa may bread ko. No? O, tanan nga ginsulod nga gin-inspection, ginpabalutan na sila kung ano violation nila like kay ma'am. No? Kagitudluan kung paano ini-comply. No? Still developmental. So hindi ka mo magakulba, amo nang bako after this topic, kadlawan nyo na lang ng safety channel program kay may template na. Obrahon nyo na lang, i-download ang template, kag isituit lang, i-check nyo man nga ang template ngayon na kung ano daw ng mga nakabutang nga provisions, isituit lang applicable sa inyo nga company. Kung hindi applicable, delete it. No? All you need to do is to download the form, basic ninyo nga information, fill up, submit sa office. May OS program na kamo. Or kung gusto nyo pagiging sa ulihin, nga i-develop nga may arang ikaw mo yung corporate OS program, pwede ka mo ka-create yapon. Kay area, this is a general, kumbaga, ang template na gi-provide sa inyo, general idea or general nga OS program. Pwede ka mo yung ka-create sa inyo kaugalingon nga OS program. No? Para mapadali ang compliance nyo, kay kamahal daan, 40,000 per day. Na inspection ka mo. One of the violations, wala safety channel program. Hindi mo na sa automatic. Nga mapinalty na yun, may remediation period patang ginatawag. And that is 90 days. No? Recon from the date of inspection. After 90 days nga wala tapay na comply, that's the time nga maisip na ang penalty nga 40,000 per day. No? Di wala doon pa. Wala balayran. Di niya pareha sa ibang requirements sa government, kada process mo, kada papel at taxi mo, may bayaran ka. Registry of Establishment, Report on Safety and Organization, ari na ditanan nga form, report all your requirements, ara na ditanan nga form. No? O template, ara na dang form. Free na tanan. O laton ta pa nga mag-inspection, magkaran-karan, mag-comply, kung di ma-comply, mapinaltihan. Report all your requirements, 25,000 per day. Ang OS program, kag ang RSO, Report on Safety and Committee, 40,000 per day. Papel lang. Sino pa wala nakaparegister sa DOLE? Ilang establishment o ilang company? Oh. May form na, Register of Establishment. Kung di mo na masubmit, wala ka pa-register, upon inspection, after 90 days, no? Pilang penalty? 20,000. No? Simple lang. Okay? Oh, now mamangkot ko sa inyo, may problema pa ta kung paano mag-create or mag-submit sa OS program, kaya tanan nahatag ka naman. Template na gid lang, i-download mo. Islam, may mga blanks na da, supplyan sa information sa establishment, submit sa office. Unlike ni saya sa construction,
Ang construction may requirement kya nga dapat ifa-evaluate kag ipa-approve gid sa DOLE office. Amo na sang ginatawag nga CHSP or Construction Safety and Health Program. No gina-evaluate dinanay ni DOLE kami yung mga evaluators prior mag-release sang approved Construction Safety and Health Program. Ang iniyang OS program, submit nyo lang dito sa office, i-evaluate na namon and we will inform you if may mga necessary kita nga i-change, no? Or tawag ni i-revise ng mga guidelines or mga provisions sa aton safety and health program. Okay? Now, unless an organization has a written, well-defined, systematic safety plan in which everyone in the organization logically understand their rules, their responsibilities, all of the hard work, all of the expense, and all of the hopes for a successful program will be for nothing. Anong bot silingon? Again, mas mayo gid nga mag-submit kita OS program naton kaysa i-assume ta lang nga sa ulado ko na ni tanan, it must be put into writing. Kada hierarch naton sa ina nga specific job, iupod ka na siya sa safety and health program naton. Wala man guro sang tao or safety officer or even sila ni sir nga nanigulang na sa safety nga sulado na tanan. No? Even kami nga mga inspectors, gadala kami, sila galing iban, gadala OSBOK. Kilala ka mo OSBOK? Occupational Safety and Health Standard Book or Yellow Book. No? Sila yung gadala. Galing kayo, pwede mo naman ma-download. Naka-PDF na. So, dala-dala ko na sa cellphone ko. Maghatag ko noted violations, siyempre, i-check ko man ito anay sa ano. No? Hindi man na exam, hindi open notes. No? Sa eskwelahan na in reality, even ka ni civil engineer, hindi mo masulado tanan, mga engineer, hindi mo naman masulado tanan yung mga provisions ang ano. That is why mo na. No? Binatanaw man na namon, oh ma'am, pasihatan eh. Basta sa inyo ma'am, mo ning number of workers ni ma'am, mo ning required nga safety officer. Mo ning required nga number of first aiders. No? Hindi sala or hindi ta dapat mahuya. Again, mag-check. Amo ning tandaan tagad as a safety officer, ang mga dapat tagad basahon. Kung may time kita, unang-una ang DO 198. Ano siyang DO 198? Amo ni ang IRR sang Republic Act 11058. Commonly known as OSLO. Ang DOLE Department Order 198 amo ng IRR or Implementing Rules and Regulations in Republic Act 11058. Ikaduwa, OSBOK. Ang DO 198 amo niya amay ang OSBOK. No, kung may mga provisions ta nga wala dire naka-specify sa DO 198, balik ta sa OSBOK. Ang pinakalulo nila mo ng labor ko. No, pero hindi na kamo diyan magkanto. Kung assign ka mo sa construction, may DO 13 pagitaya. Nga mo na yung specific guidelines kung arang ka sa construction industry, ang DO 13. Pero kung hindi ta sa construction, amula na yung tunan nato. Matamat lang DO 198 and OSH. Occupational Safety and Health Standard. Okay? Uy, ara na kami. No? Tapos na. O, any question regarding sa sa formulation of safety and health program? Hamba ko ilaw nga mapayagad ko di bloke kita no sa picture. Yes, sir. Since we're talking about the employees, so for some sir na kami sa school, may involved na students, tinanggalan, hindi employee. Yes, that is a good question, sir. Unfortunately, ang coverage ni DOLE, and especially the coverage of this DO 198 is the employees, no? May employee-employer relationship. Dara lang kami anay masulod si DOLE kung may existence ang employee-employer relationship. But the student-teacher nga relationship is out of our jurisdiction. So maybe pwede nyo man nagyapon ang OS program ngayon na i-implement sa inyo nga mga
tawag ni sa inyo mga students, especially the emergency preparedness program, pwede nyo gigyapon ma-implement sa. But when it comes sa ang amon niya, kung mag-inspection kami, hindi kami manghilabot sa students. Protection niya sang employees or some workers ang amon nga gina-check. Ako kung sabihin ng report, for example, ang may student na wala, Hindi siya included sa report. Workers lang na yan. No, amo na sa mga educational institution naton. John B, sir, John B. Nakita na man tat. Nakita na ito to? Wala. No? Again ha, ang ginaproteksyonan tadi under this DO-199 is the workers and the employers. Not only the workers but also the employers. No? Nga may existence ang employee-employee relationship. Hindi namon pagpasilabtan ang mga students, ang amon lang nga gina-secure is ang protection ni workers kag ni employers. may idea sa agency, employees, wala. Silin ko gito. Nag-lecture niyang isisi, wala? Sinong nag-lecture? Online? Ano palapit ni sa? Kasala naman siya sa ako. Well, naman sa napabalong mapit ni sa. Nakalim na siya. Anong pamangkot, ni sir? Kaya ba si may idea ko, pwede ko ba pamangkot? May ano? Na-covered nila? Tanan nga work-related injuries, covered ECC. Basta work-related. No? Ang namin may ara sa buong mga garais ng mga issues, stroke, mga ano. Napang-lecture naman guro sa inyo kung anong mga masakit or illness nga not covered under the ECC. Di ba? Oo. Na-clear sa inyo kung ang stroke considered sa work-related? Ang stroke? Na-stroke kami sa workplace? Depende pa na A series of investigation pa na kung ang nagpa-trigger sa iya pagka-stroke is the workplace condition. Kung hindi man lang, especially may mga history na sa edaan, na may masakit na sa mo, that is the lifestyle. So, i-evaluate na, i-investigate na, pero ang kakandak sina, uli ko naman lang nabalaan, si CSS galit. Kung work-related, ina nga, tawag ni, nga cause sang accident. No? Clara, sir. Ano pa? Any question pa? Before ta mag-proceed, mga at least 1 hour naman na proposed legislation, dasigon ta lang. Kaya kabalo ko na, mugi ka mo pamangkot siguro. Unless na lang kung hindi ka mo mamangkot. Any question? Wala na? Ma-break na lang tanay before ta mag-proceed sa OS legislation. May si ma'am. Tagaan siya sa hindi permanent siya na hindi siya mapalapit sa Quick waiver, quickly mo. Depende sa inyo, ma'am. As long as you have ang tawag na is compromise or compromise agreement or settlement agreement, ipano nyo lang, ipa-notarize sa abogado, ang presento dole nga may amo na kami nga written agreement. Pwede gina. And even mag-conduct inspection, may noted violations based sa General Labor Standard. Pero tagulan na idea sa inyo, hindi na ito magpadalam sa General Labor Standard kay OS din ako naging kantuan. May tawag ta, may violations under the General Labor Standard. You can just also talk with your employees, ang mga affected employees. Make agreement with them. No? Present nyo sa amon. Na-recognize, alangan man kami nga pilito na, mga kamo na yung aduwa, employee, kag employer, nagsugtanay. Di anong ginamon nga. Okay, kaya kisa, ang result pala, ngay pilit ginamon, nga muning standards. Amuning dapat nga kwaon, employee. Kag tapos, gapalugi na ning company. Ginbayaran sa tuod, tanan nga mga workers, galing, wala na sa kapasidad, ngay continue pa ni employer, ang iya establishment doon, obra mga workers.
ang amon nga aim sa dole maghatag sang obra, hindi kay magpangdula obra sa mga worker. No? Kisa mo man na ang ano. So, under the labor standard process naton, ang compromise agreement is considered man as long as wala sang force nga natabo, it is voluntarily ginhimo ni worker to enter that agreement. Kaya verify man na namon. Patawag mga mo namon, ikaw ang employer, kag ang effective employee. Wala ka naging pilit, wala ka naging shotgun,